Hi guys! Nandito ako ngayon sa sasakyan kasi galing akong police station dahil pinick up ko yung passport namin. Ito siya guys. Papakita ko sa inyo. Tadan! So finally, na-approve na nga yung citizenship namin. Nag-apply ako last year. Tapos na-approve siya ng May. 7 months kaming naghintay. Tapos finally na-approve na din. Kaming si Isaac, si Keo at saka ako. Muntik ko nang makalimutan na kapag 18 na pala ay sila na mismo yung mag-a-apply ng citizenship para sa kanilang sarili at madaming mga requirements yun na kumbaga hassle ba. So, buti na lang, naalala ko na may rules pala na ganun. So, in-apply ko si Keo, kasabay ko 3 months before siya mag-18. At akala ko nga ay hindi pwede. Pero, pasok pa din sa banga. So, tinanggap naman at saka walang hassle sa kanya dahil depende sila sa akin as nanay nila. So kung okay yung mga requirements ko at approve ako, so automatically approve din sila. So yun na nga at na-approve kami. Thank you Lord. So wala lang, ang masaya lang ako kasi hindi na kami magbabayad ng visa papuntang UK. Doon sa kapag bibisita kami sa family ni Simon. So by the way guys, dalawang ito na sa akin na nakuha ko kasi yung kay Keo, kinuha na niya ng una kasi pumunta siyang Sweden para manood ng concert kasama yung girlfriend niya at kailangan niya ng passport at saka kumuha din ako ng identity card ang tawag. So wala lang, masaya lang ako guys. So kami ngayon may dalawang passport, si Keo, Isaac at ako, may dalawa kaming passport. Yun ay ang Philippine passport at saka yung Norwegian passport. Ang bala ko ay ituloy-tuloy yung namin, yung Philippine passport din. So, kumbaga magdudual kami. Pero i-check ko pa kung ano yung mga requirements kapag dual ka, yung sa Philippine Embassy kasi narinig ko dami daw hassle or hindi ko sigurado kung ano talaga. So i-check ko pa 'yan. So na-approve siya ng May, 'di ba? Na-approve siya ng May and then para magbistila or magpagawa ng passport. Yun, magpagawa ng passport. So, yung appointment namin was July, sa 27 or 28. Tapos, alam nyo guys, after ng siguro mga 3 araw or 4 na araw, na naka-receive agad ako ng message na okay na sila, ready for pick up na sila. Ang passport at saka yung identity card ay ready na. So, talagang napakabilis. Mabilis pa sa kidlat. So yun lang, gusto ko lang siyang i-share sa inyo dahil baka yung mga kababayan ko din na nandito sa Norway na hinihintay yung tamang pagkakataon na makapag-apply ng citizenship or may mga hinihintay pa ng requirements na dadating din yan at wag tayong mawala ng pag-asa. Diba? Laban lang, makakamit din ang minimithing citizenship. So, at dahil dyan guys, naisip ko na actually galing pa akong trabaho tapos pumunta ng pulis tapos dumiretso na ako ngayon nandito ako sa harap ng grocery station. No, not grocery station, grocery store. Ano mga pinagsasabi ko. So, naisip ko na syempre gusto ko siyang i-celebrate. Tapos magluluto ako ng beef steak. Tapos so bibili ako ng ingredients dahil beef tayo para sa for today's event. Char lang. Papasok muna ako sa grocery store at mamimili ng aking mga ingredients. Ito na ako sa bahay. So, ito yung mga nabili ko na kanina. So, share ko lang. Bumili ako ng pasta. At saka pasta na may corn. And then, bili ako ng onions.
carrots, garlic, meron din. Tapos bumili ako nito, yung pang-wrap plastic. Tapos ito yung lulutuin ko mamaya. Yan, ito lang yung binili ko guys. Bumili ako ng 4. Yan, 4. Actually, 3 lang kami kakain kasi sa isa kumain naman na. Kasi medyo late na ngayon kasi matagal ako natapos sa trabaho at saka sa police station. Tapos bumili din ako ng apple ni Isaac. Tapos gatas. Tapos syempre, pag Asian ka, talagang laging nandyan ito sa sa bahay mo. Hulaan nyo kung ano. Bigas, syempre, di mawawala ang bigas. So, sisimulan ko na yung paghahanda ng aking meat. Yung beef. Dito na siya. Ito yung nabili ko kanina. Yan. Tapos, lalagyan ko lang siya ng salt, pepper, tsaka salt, pepper lang siguro. Tama na yun, salt and pepper. Gusto ko sana siyang lagyan ng garlic powder kaso wala akong garlic powder. Meron pala akong steak spices na nabili ko last time. So finally, ngayon magagamit ko na siya. Ayan. Ang hirap po lang mag-video kasi hindi ko mapapakita. Paano ba? Ganyan. Ayan. So lalagyan ko siya ng salt. Salt ito. Ayan. Tapos pepper. Tapos itong steak spices. Yan. First time ko siyang gamitin. So, maano natin mamaya kung masarap ba. Yan. Tapos, imamassage ko na siya. So, ito na yung mga na-slice ko kanina. Yan. Yan. So, ilalagay ko na ang mushroom. Ilalagay ko na siya. Lang. Ilalagay ko na ang bell pepper. Lagyan ko siyang oyster sauce. Panapit. So, luto na ang aking gulay. Yan. Transfer ko na siya dito. Lulutuin ko na yung beef. Lagyan ko ng butter. Yan. Pa-melt ko lang guys. Dami kong nalagay. So, kukunin ko siya. Kasi ang dami kong nalagay. Yan. Gagamitin ko to sa sauce mamaya. So, yan. Lalagay ko na yung garlic. Ay! Nahulog. Yan, garlic, pampalasa. Tapos, lalagyan ko din siya ng rosemary, guys. Rosmarino. Dry lang kasi wala akong nahanap na tawag doon. Yung fresh talaga. Ito na siya, guys. Pero parang medyo pa yata to yung madugo masyado. Medyo malambot pa. Ibig sabihin, hindi pa parang medium rare yata ito. Ayan. Uy. Ayan. I think kukunin ko na siya guys. Kasi hindi ko naman siya hiwain agad. Give lang ng 10 minutes yata para yung juice niya hindi okay na siguro to. Yan.
dito na rin ako gagawa ng ng sauce. Dadagdagan ko na lang ng butter. Yan. Tapos lalagyan ko ng bulyong. Tawag chicken cubes yung gamit ko, guys. Tapos cream. Medyo kulang sa kulay, guys. Kulang siya sa kulay. Dagan ko pa. Tapos pepper. Kasi pepper sauce yung bowl ko dito. So, lagyan ko siya ng pepper. So, habang hinihintay ko yung sauce, imamash ko na yung patatas. Lagyan ko siya ng cream. Tapos salt. Tapos mash ko siya. More pa kasi medyo dry. Napaka-dry. Dinagdag ko na yung juice ng dito para more lasa. Inihintay ko lang na medyo lumapot yung sauce para ready to eat na. Actually guys, first time kong gumawa ng pepper sauce from scratch. So sana masarap. I think okay na to guys kasi malapit naman ito. So magpi-plating na ako. So guys, papakita ko lang yung mukha ng sauce. Yan ang kulay. Pag masarap. So plating na ako. So guys, si Keyo ang magpi-plating. Kasi sabi ko sa kanya na special occasion dahil na-approve yung citizenship namin. So that's why kailangan ng extra effort sa food today. Yan. So next, no pressure. Tapos yung paprika na ginisa ko kanina, actually dumami yung tubig niya. So pag ganyan pala ang plating. Lagyan mo ng kulay nak yung red. So paano mo ilalagay yung sauce? So ito yung natutunan mo sa school? Yeah. Okay. Okay. Perfectly cooked through the whole steak. Again? It was like perfectly cooked through the whole steak. Wow. Pink everywhere. Wow. So you are satisfied, customer? Yeah, very nice, thank you. Yeah, look, it's like even at the ends, it's still pink. Wow. That's good. No. Congratulations on your citizenship na. Congrats. Huh? Thank you. Congratulations, Isaac. You say thank you. It's really good. Really good daw, guys. So that's it for today's video, guys. Thank you for being with me today and for watching my videos. Hi, Isaac. We have to say bye to our friends. Yes, we have to say bye to our friends. If you like our videos, guys, please don't forget to subscribe, comment, and share. Daghang salamat. Thank you very much. And like. And like. And share. And share. Bye, everybody. And like. Yep. Bye. Bye, everybody.